Isang magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat. At tayo po ay nagagalak at sa nakalipas na linggo ay naging matiwasay naman at least sa karamihan sa atin sa pagdaan ng bagyo at tayo ay makatipon ulit bagaman limited yung ating capacity para sa pampublikong pagsamba. Sa Lord's Day na ito, bukod sa ating salita ng Panginoon, tayo din ay magdaraos ng banal na hapunan. At yun po ay matapos ang 8 buwan ng quarantine, ay tayo nagagalak at tatanggapin natin ang biyaya na nanggagaling sa sakramento. Ito pong ito ating aaralin ang pag-aaral na pinamagatang ang bayan ng Diyos mula sa tatlong teksto po, isa sa lumang tipan at dalawa sa bagong tipan ng teksto. Oseas 2:23, Roma 9:24-26 at unang Pedro kabanata 2 at hanggang talata 10. Sa paalala lang po sa ating bulletin, kapag nakita natin asterisk sa gilid ng bahagi ng pagsamba, tayo po ay tatayo. At kung wala naman po yung asterisk, tayo ay uupo. Nakalimbag din po dyan yung ating panimulang panalangin, ang ating paghingi ng kapatawaran, gayon din yung ating palitang pagbasa sa banal na hapunan, yung tinatawag nating sursum corda, yung ating pagtaas ng ating mga puso sa Panginoon. Nandito rin po yung ating kredong apostol at yung ating ama namin na ating sasambitin pagkatapos ng ating congregational prayer. Sa ating patuloy na panalangin po, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga kapatiran na mayroong dinaramdam, nangihina, naninighati, ang mga magulang, mga covenant children, ating mga sambahayan, ang ating mga kapatiran na OFW na hindi natin kasama ngayon, at ang kanilang mga pamilya, ang patuloy na provision ng Panginoon sa mga naghahanap ng trabaho o merong di naranas na hamon sa kanilang trabaho, at ang kalakasan po lalo doon sa mga frontliner na ating mga kapatiran. Ang patuloy na paglago ng ating samahan, ang ating ministry, ang pagbasbas ng Panginoon sa ating mga leader, sa karunungan, tibay ng loob at katapatan sa paglilingkod, gayon din sa mga miyembro natin sa ating sama-samang paglago sa pagkakilala sa Panginoon, ating pagkakaisa at pagiging kalakok sa mga gawain natin. At kasama ang ating mga sister congregations sa Malolos, sa Imus, gayon din ating pinanalangin ang patuloy na paglago ng gawain ng Panginoon dito sa ating bayan, ang mga iglesyang reformado, ang provision din ng Panginoon para sa ating mga kapatiran. At patuloy na kagalingan, kalakasan din kay Pastor Brian sa kanyang pinagdaan ng karamdaman at yung papatuloy ng ating gawain, yung original na planong Reformation Conference. Ang buong iglesyang laganap, lalo na yung ating mga kapatid na inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Kahit may pandemic, itong persecution di naman ito natapos. Bagkus umigting pa nga ito sa ibang mga lugar. At ang patuloy na pagpapahayag ng ebanghelyo sa bawat sulok ng daigdig. Ipanalangin natin ang kapayapaan sa maraming lugar sa mundo na dumaranas ng karahasan. Ang pag-iingat ng Panginoon mula sa pandemyang ito sa bawat isa sa atin, sa karamdaman, ang provision, ang protection, sa tulong din para sa mga kababayan nating nasalanta ng dumaang bagyo, si Bagyong Rolly, at ang patuloy na pag-iingat at paggabay ng Panginoon para sa leader ng ating bansa, lalo sa panahong ito na mahirap, isang krisis, at maraming gulo, ang katatagan ng institusyon din ng ating pamahalaan. Bago tayo magsimula po, tingnan po natin yung ating Psalter hymnal o doon sa ating mga kopya na binigay. At doon tayo sa O God to us show mercy sa number 121.
stanzas 1 to 3. Ito po ay sa tono ng The Church's One Foundation. O God, to us show mercy sa number 121. Ito po ay versification ng Psalm 67. Mga kapatid, dito sa Zion Cornerstone Reformed Church Pasig, sa araw nito, araw ng Panginoon, tayo ay tinatawagan niya, sama-sama tayong sumamba sa Kanya. Hindi lamang dito sa ating physical gathering dito, kundi mga kapatid din natin na kasama, na tumutunghay, nakikisamba sa atin, kasama rin natin sumasamba sa kanilang mga tahanan. At sa pagtawag sa atin ng Panginoon upang siya isambahin, ito ay nagpapahayag lamang sa atin na tanging ating Panginoon lamang ang nagbibigay sa atin na adik tuntunin kung paano siya nararapat sambahin at hindi sa ating mga makasalanang kaisipan. Aming inaalala ang iyong tapat na pag-ibig o Diyos sa gitna ng iyong templo. Gaya ng iyong pangalan o Diyos, gayon ang papuri sa iyo ay nakakarating hanggang sa mga dulo ng lupa. Ang iyong kanang kamay ay puspos ng tagumpay. Hayaang magalak ang bundok ng Sion. Hayaang magalak ang mga anak na babae ng Huda dahil sa iyong mga paghatol. Libutin ninyo ang Sion at inyong paligiran siya. Inyong bilangin ang mga tore niya. Sa mayamang biyaya ng ating Panginoon, tayo ay kanyang pinapaalalahanan na ang tulong saklolo na ating kinakailangan ay matatagpuan lamang natin sa ating dakilang Diyos na siya tumatawag sa atin sa hapon na ito upang siya sambahin. Ang ating mga mata ay sa burol ititingin. Ang ating bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa atin ay buhat sa Panginoon na siyang may lalang ng langit at lupa. At ngayon tayo ay binabati na ating dakilang Diyos at sa pagbati na ito na mayroong kalakip na pagpapala. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Makapangyarihan Diyos, sa inyo nahayag ang aming mga puso, nalalaman ang aming mga pagnanais, at sa inyo na walang lihim ang nakatago. Linisin ninyo ang mga kaisipan ng aming mga puso sa pamamagitan ng mabiyayang kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo.
at luwalhatiin ang inyong banal na pangalan ng karapat-dapat sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Awitin ho natin ang awit ng papuri mula ito sa mula hango sa mga letra ng Psalm chapter 48, number 89, Within Thy Temple, Lord. Awitin natin ang lahat ng stanzas. Tayo po ng mga anak ng Diyos na sumasamba sa bundok na Sion ay kanya din pinapaalalahanan sa pamamagitan ng kanyang kautusan kung paano tayo dapat lumapit sa kanya. At dito po sa pagbasa ng kautusan mula sa Deuteronomio, Kabanata 5, talata 6 hanggang 21 ay nawa ito po yung maging paalala sa atin ng ating pagiging likas na makasalanan, ang ating pangailangan ng isang tagapagligtas. At sa ating mga mananampalataya po, isa itong pamantayan kung paano tayo dapat mamuhay sa mundong ito. Ito po ang salita ng Panginoon para sa atin. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa itubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang hanggang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin lahi na mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ituturing ng Panginoon na walang sala ang gumamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ipangilin mo ang araw na Sabat at ingatan mo itong banal, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, niyang iyong anak na lalaki o anak na babae, niyang iyong aliping lalaki o aliping babae, niyang iyong baka, niyang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop,
ni ang mga dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan upang ang iyong aliping lalaki at aliping babae ay makapaghingang gaya mo. 15. Alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay nilabas doon ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig, kahit inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng inutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay humaba pa para sa ikabubuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, ni huwag kang mangangalunya, ni huwag kang magnanakaw, ni huwag kang sasaksi sa kasinungalingan laban sa iyong kapwa, ni huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni huwag mong pagnanasa ng bahay ng iyong kapwa, ang kanyang bukid, ni ang kanyang aliping lalaki o aliping babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng inyong kapwa. At alam po natin sa Bagong Tipan, ito po ay sinamaray sa atin ng Panginoon na sinabi niya na ang pinakadakilang utos ay mahalin natin ang Diyos ng ating buong pagkatao at ang ating kapwa ng tulad ng ating sarili. At tayo po sa araw-araw na ating pamumuhay ay hindi natin ito nagagawa ng perpekto at tayo nagkakasala. Ngunit ang mabuting balita po ay ang Panginoon ay lagi nakaunat ng kanyang kamay, ang kanyang bisig bilang ating manunubos at bigyan tayo ng kapatawaran. Pahayag po natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng panalangin na nakaprint doon sa ating bulletin sa wikang Pilipino. Sabay-sabay po. Ama namin, bagaman kayo ay isang banal na Diyos na hindi nakakatingin sa kasalanan, tingnan ninyo kami kay Kristo ng aming tagapagligtas at patawarin kami alang-alang sa Kanya. Mangako kayo sa amin na kung kami ay magpapahayag ng aming mga kasalanan, kayo ay tapat at banal na patawarin kami sa aming mga kasalanan at linisin kami mula sa lahat ng kalikuan. Sapagkat kung kami ay magkakasala, meron kaming tagapamagitan sa inyong trono, si Jesucristo matuwid na siyang pampalubag-loob para sa aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo kami ng inyong pagpapatawad, dala ng inyong mga habag, sapagkat pinigisan niyo kami ng katwiran ni Kristo. Hinihiling din namin na pagkalooban niyo kami ng paglago sa biyaya ng Espiritu Santo, na matutunan namin ang karunungan ng inyo at sa iyong banal na landas, para sa iyong kalwalhatian, lubuti ng aming kapwa. Amen. Ang salita po ng Panginoon ay puno ng mga pangako ng mabuting balita at isa sa mga popular na ating madalas basahin ay makikita po natin dito sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 7 hanggang 9. Sabi po dito, ito natiyak sa lahat na nananampalataya kay Kristo, ang ating tagapamagitan, ang matuwid at ang pampalubag-loob sa harapan ng Panginoon. Nasabi po, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpatawad sa ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng kalikuan. Sa lahat po sa atin na kay Kristo na nananampalataya sa Kanya, kaisa niya sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay may pagpapatawad sa ating kasalanan at paglilinis sa lahat na yung mabuting balita para sa atin. Sa ating awit ng pasasalamat, tayo po ay tumayo at akma po sa ating mga binasa, pinanalangin. Ito pong versification ng awit 22, How blessed is he whose trespass. Mula po sa number 55, awitin po natin ang stanza 1, 2, at 5. Whose sin is holy.
tayo po idadako sa ating panalangin ng kongregasyon. At ito po ay nakalimbag doon sa bulletin. At pagkatapos po ng ating panalangin ay ating sasambitin din ang The Lord's Prayer o Ama namin na sa 5 pahina. At pagkatapos naman nun, yung pag-awit ng Hear Our Prayer, O Lord, sa number 489. Tayo po ay dumako sa ating panalangin. Aming Panginoon, ang aming Diyos at Hari na naghahari sa lahat. Kami po ay lumalapit muli sa inyo sa mga oras na ito, hindi lang bilang mga individual na mananampalataya, ngunit bilang kalipunan ng mga banal na tinawag ninyo na sumamba sa inyong pangalan sa bundok ng Sion, kasama ang aming tagapamagitan, ang aming katwiran, ang aming propitiation, ang aming Panginoong Jesus, na sa pamamagitan lamang ng kanyang gawa ay kami nakakalapit sa inyo ng walang takot, sapagkat kami nagbibihi sa kanyang katwiran at nalinis sa lahat ng aming kasalanan. At ngayon po, Panginoon, sa linggong ito, sa pagsisimula ng panibagong linggo, ay kami nagpapasalamat sa patuloy niyong pag-iingat, sa pagbibigay sa lahat ng aming pangailangan sa nakalipas na mga linggo. Na alam namin sa marami sa amin ay hindi madaling linggo, kundi linggo na puno ng pagsubok, puno ng mga alalahanin, puno ng mga takot, puno ng maraming bagay na bumabagabag sa bawat isa sa amin. Ngunit Panginoon, sa mga oras na ito, ang inyong imbitasyon ay isang tabi namin lahat ng mga bagay na ito. Mga bagay na may kinalaman sa aming ginagawa sa araw-araw at mamahinga kami kay Kristo Jesus na aming tagapagligtas. At kaya sa mga oras na ito, Panginoon, ay kami lumalapit at nilalagak namin ang lahat ng aming mga panalangin, aming mga pangailangan, ang aming mga takot at pangamba sa iyong mga paa. Sapagkat kayo po ang nangangako na gawin namin ito sapagkat kayo ay nangangalaga at nagmamahal sa amin. At kaya, Panginoon, sa aming paglapit, kami dalangin ang patuloy niyong kagalingan at kalakasan para sa bawat isa sa amin na merong nararanasang panghihina o sakit. Ito man ay physical, emotional, mental o kahit spiritual na pakikipaglaban. Ang aming dalangin, Panginoon, ang iyong provision, ang iyong biyaya na malampasan ito at mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. Ang patuloy na panalangin namin kay Rob sa kanyang patuloy na therapy at sa kanyang patuloy na pag-aaral, sa pagpapagaling ni Sister Abby at sa kanilang pag-aalaga din ng kanyang may bahay, aming pastor sa kanilang 2 supling, kina Ate Ana May sa kanyang buong sambahayan, sa buong sambahayang Tan, kay Nanay Remy sa kanyang ina at sa paghanap ng trabaho ng kanyang anak na si Sol, kay Nanay Grace, ang nanay po ng aming Elder Joseph, kay Nanay Early po, na nanay naman po ng aming kapatid na si Paulo. Mula sa mga bagay nito, Panginoon, ay kami ay nananalig na sa sakit man o sa kalusugan, kayo po ay sovereign at nanghihingi po kami na inyong saklolo ng tulong na pagalingin niyo po ang bawat isa sa mga kapatid at kamag-anak namin, magulang na mga ito. At sa bawat isa sa aming Panginoon na meron ding dinaramdam na sakit o merong pinagdadaan ng mabigat sa buhay ngayon, Panginoon, kayo po ang maging comfort namin. Mahanap namin sa dugo, sa paghihirap, sa muling pagkabuhay na aming Panginoong Jesus, ang comfort sa aming affliction sa araw na ito at sa araw at mga susunod pang araw. Muli, Panginoon, ang pag-iingat niyo po, ang kalakasan, ang pantustos sa pangailangan sa mga kapatid namin OFW, kay Kuya Ariel, kay Tito Edmund, kay Brother Edil, at sa kanilang patuloy na pagpapagal po para sa kanilang pamilya. Nawa po pagpalain niyo po ang gawa ng kanilang mga kamay at nawa ang itong pandemikong ito hindi maging matinding hamon sa kanila, bagkus ito po ay maging okasyon pa, Panginoon, upang makita nila ang iyong pagpalang kamay sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Panginoon, sa oras na ito, batidin po namin ang matinding hamon na dinaranas na aming mga kapatiran dala ng pandemikong ito. Sa mga kapatid namin naghahanap ng trabaho o nawalan ng trabaho, may hamon sa trabaho, hinihingi po namin ang iyong kalakasan, ang iyong katatagan, ang karunungan na sa inyo lamang nagmumula. At sa lahat ng pagsubok na ito, Panginoon, turuan niyo po kami na itingala ang aming mga mata sa iyo na aming Hari.
at tanggapin ang iyong habag at iyong biyaya. Kilalanin kayo bilang aming tanging saklolo, kayo na lumalang ng langit at lupa. Kung kayo po ay para sa amin, sino ang lalaban sa amin? Wala po, Panginoon, sapagkat kayo amin nilalang ng lahat ng bagay, kayong tagapagligtas at tagapag-ingat ng lahat ng nananampalataya sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, na aming dalangin din ang pagpapala niyo sa inyong means of grace, sa iyong salita, at sa iyong sakramento ng katawan at dugo ng aming Panginoon. Sa aming pagsamba sa oras na ito, sa Zion Cornerstone, dito sa Cainta, Pasig area, kasama din po ang mga aming sister congregation sa Imus at sa Malolos. Dalangin namin ang iyong patuloy na pag-iingat para sa aming mga leader, sa aming mga pastor, sa mga matatanda na iglesia, at sa aming mga diakono. Ang wisdom po na kanilang kailangan, ang katatagan at katapatan sa paglilingkod. Maunawaan po ng bawat isa ang kahalagan ng pagsisilbi sa kawan na iyong pinagkatiwala. Ang patuloy po na paglago, ang pagkakaisa at pakikilahok ng mga miyembro sa bawat kongregasyon na ito, lalo sa panahon nitong pandemiko na naging hamon ang physical assembly. At dalangin namin, Panginoon, na ang bawat miyembro namin ay magkaroon ng oportunidad na makasama namin sa pagsamba sa mga susunod na linggo at matanggap po hindi lang mga iyong salita kundi ang sakramento din ng dugo at katawan ng aming Panginoon. Samahan niyo po ang aming malolos na mga kapatiran sa kanilang pagsisimula din ng physical assembly. Kaya din ang aming mga kapatiran sa Imus sa kanilang maghanap ng permanenteng bahay-sambahan. Kami po ay nananalangin para sa mga manggagawa at kapatid din namin sa ibang iglesia na merong pinagdadaan ng hamon sa mga oras na ito. Salamat po sa kagalingan ni Pastor Brian na pag-iingat sa kanyang buong sambahayan. At kami po ay humihingi ng inyong tulong na mabalik po ang kanyang ganap na kalakasan at mapagpatuloy na niya ang kanyang patuloy na ministry bilang inyong lingkod sa iglesia kung saan niyo po siya inilagay. Kami po ay patuloy na nanalangin din sa gawain ng reformasyon dito sa aming bayan, sa paglago at katapatan ng mga iglesyang tagapagmana ng reformasyon na aming pinagdiriwang mahigit 500 taon na nakalilipas. Ang pag-iingat nyo, ang kalakasan, paggusto sa pangailangan ng mga manggagawa sa mga iglesyang ito, gayon din ang mga kapatiran namin sa mga lugar na iyon. Dalangin namin, Panginoon, na kung paano po ninyo pinakita ang inyong kapangyarihan sa napakaraming taon na dumaan, ay makita pa rin namin ito sa pagtatayo ng mga iglesia, sa iba't ibang ministry opportunity. At nawa, Panginoon, itong salita ng iyong mabuting balita ang maghandog ng comfort, ng assurance sa mga tao na ngailangan nito, sa mga sambahayan, sa mga tatay, nanay, sa mga anak. At nawa, Panginoon, maging asin at ilaw po ang mga kapatiran namin ito, ang mga iglesyang ito, kung saan nyo man sila tinatag o itatatag. Kami rin po ay nananalangin para sa aming buong iglesyang laganap, lalo na sa mga kapatid namin inuusig sa pamamagitan ng pagigipit, pang-aapi, pagkulong at pagpatay dahil sa kanilang pagtotoo. Sa kabila po ng pandemikong ito, ay patuloy pa rin namin naririnig sa balita ang persecution na dinaranas na aming mga kapatid at hindi po ito natapos at sa maraming pagkakataon ito pa'y umigting. Panginoon, hindi po ito bago sapagkat ang iyong iglesia ay mula pa ng una ay inuusig na ng mga puwersa ng kasamaan at ito'y magpapatuloy hanggang sa muling pagdating ng aming Panginoong Jesus. Ngunit kami po ay nananalig na sa kabila ng pag-uusig na ito, ang iyong salita ay patuloy na lalago, patuloy na lalawak sa kanyang impluensya. At kami po ay nanalangin sa katagumpayan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa bawat sulok ng daigdig, sa bawat tribo, bayan, bansa at wika. Kami po ay nanalangin sa kapayapaan sa mga lugar na dumaranas ng karahasan, sa Middle East, sa Mindanao, kahit sa Amerika sa pagtatapos ng kanilang eleksyon. At sa kabila ng mga kaguluhan, sa mga nababasa namin sa balita, sa social media, ang aming confession, Panginoon, ay kayo ang naghahari. At ano man ang mangyari, ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa inyong pamamahala, nasa inyong kontrol. At ito po ang comfort namin sa araw-araw at sa bawat sandali.
Dalangin po namin ang patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa sa amin mula sa banta ng COVID-19 at sa inyong kalooban, Panginoon, ito'y mapagtagumpayan namin bilang isang bayan at makahanap ng pangmatagalang solusyon sa sakit, sa kagalingan, pag-iingat, kalakasan sa mga kapatiran namin nagtatrabaho as frontliner. At ito po, Panginoon, ay hindi na maging hadlang sa aming ekonomiya at sa kabuhayan ng maraming mga Pilipino, lalo na sa mga kapatiran namin naapektuhan nito. At aming ring panalangin para sa aming pamahalaan at sa mga non-government units o organization na tumutulong sa mga kababayan namin na salanta ng Bagyong Rolly, at nawa ay maayos po ito ang paggamit ng salapi, ang pag-asikaso sa mga kababayan namin na salanta sa mga lugar na ito, na alam din namin may mga kapatiran kami sa mga lugar na nasalanta ng dumaang bagyo. Kami po, Panginoon, tulad ng inutos ng iyong salita, ay nananalangin para sa mga namumuno sa amin. Sila man ay mananampalataya o hindi, ang inyong utos ay ipanalangin namin sila na sa kanilang pamumuno ay magkaroon kami ng kapayapaan sa aming pamumuhay. At kami po ay nananalangin para sa mga leader na aming bansa, na sila po ay pagkalooban nyo ng karunungan, ang inyong paggabay dala sa oras na ito ng pandemiko at sa marami pang mga suliranin na aming kinakaharap bilang isang bayan. Bigyan niyo po ng katatagan ng mga institusyon ng aming pamahalaan, at kami po bilang mga Pilipinong mananampalataya ay gamitin ang aming mga kalakasan, aming mga kaloob, kakayahan upang maging halimbawa sa mga nakakita sa amin sa pagsunod sa mga. At Panginoon, sa aming patuloy na pagsamba, pagpalain niyo po ang inyong salita, ang salita ang aming binabasa, dinadalangin, at ipapahayag, gayon din ang mga elemento ng iyong banal na hapunan. Nawa po ito'y maghatid sa bawat isa sa amin ng comfort, ng heavenly comfort na hindi namin makukuha sa sanlibutan ito. Palangin niyo po ang inyong lingkod sa pangalan ng kanyang salita. Ang salitang ito ay maging salita ng buhay dito sa aming kalagitnaan at sa lahat ng mga nakikinig sa amin via live stream. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na nagturo sa amin manalangin sa ganitong pamamaraan. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa iyong kalooban, para sa langit gayon din naman sa lupa. Bigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at pitawad mo sa amin ang aming mga utang. Kaya naman namin nagpatawad sa mga may utang sa amin. Huwag kami ating sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan, ng kalwalhatian, magpakailanman. Amen. Tayo po'y tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaral po ay pinamagatang ang bayan ng Diyos. At ating teksto ay mula sa Oseas, Kabanata 2, talata 23, sa Roma, Siyam, talata 24 hanggang 26, at unang Pedro, Kabanata 2, talata 10. Ito po ang salita ng Panginoon para sa atin. Oseas, Kabanata 2, talata 23. At aking hihasik siya para sa akin sa lupa, at ako'y mahabag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. At aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan. At siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Mula po sa Roma, Kabanata Siyam, 24 hanggang 26, maging sa atin na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hentil.
Gaya naman ang sinasabi niya sa Hosea, sa tawagin kong aking bayan ang hindi ko dating bayan, at minamahal ang hindi dating minamahal. At mangyayari na sa lugar na kung saan ay sinabi sa kanila, kayo hindi ko bayan, doon sila itatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Kahuli-hulihan po sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 10, noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Palain po ang pagbasa at ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Sa ating awit ng paghahanda, ating awitin ang hymnong The Church as One Foundation, number 398, stanzas 1 to 4. 1 to 4. Tayo muna po ay manalangin. Kami po ay pagpakababain nyo, aming dakilang Diyos, turuan nyo kami na magpasailalim sa otoridad ninyong salita. Kaya sa aming pakikinig ng katotohanan ninyo ay pagkalooban nyo kami patuloy ng puso na handang sumunod sa inyo. Ano man yung mga pag-uutos nyo sa amin sa pamagitan ng katotohanan na aming maririnig sa hapon na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan lamang ng ang Panginoong Hesus. Amen. Ang ating sermon sa umagang ito o hapon na ito ay mula sa Hosea, kay Prophet Hosea, chapter 2, verse 23, at gayon din naman sa Romans chapter 9, 24 to 26, at 1 Peter chapter 2, verse 10. Tayo may pamagat na ang bayan ng Diyos. At ang tatlong teksto natin ngayon ay magkakatugma sila. Dahil ang pinakapuno na teksto natin ay sa Hosea chapter 2 to 23, na dito naman kinote yung mahalagang bahagi do sa papaliwanag ni Pablo do sa Romans chapter 9, 24 to 26, na kanyang ipinaliwanag sa mga susunod na talata. At doon din naman kinuha ni Apostol Pedro do sa sulat niyang unang Pedro na ating ikatlong teksto sa hapon na ito. Hayaan niyo muli ako basahin ang pinakapunong teksto sa Hosea chapter 2 to 23 na kinote ni Apostol Paul at gayon din naman ni Apostol Peter. Hosea chapter 2 to 23. At aking hiyasik siya para sa akin sa lupa at ako'y maabag sa kanya.
hindi na nagtamo ng kahabagan at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. At sa Romans chapter 9, 24-26, maging sa atin na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hentil. Gaya naman na sinasabi niya sa Hosea, tatawagin kong aking bayan ang hindi ko dating bayan, at ang minamahal ang hindi ko dating minamahal. At mangyayari na sa lugar na kung saan ay sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, doon sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Sa unang Pedro, noon ay hindi kayo bayan, hindi ko kayo bayan, ngunit kayo bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngayon tumanggap kayo ng habag. Sinabi ng Panginoon kay Moises na iparating sa mga Hebreo ang kanyang gagawing pagpapalaya sa kanila mula sa pang-aalipin ng mga taga-Ehipsyo. At sila ay gagawin niyang kanyang bayan. Iyan ang pangako niya sa kanila. At siya ang kanilang magiging Diyos. Makikita natin ito doon sa Exodus chapter 6 verse 7, doon sa pagkatawag kay Moises na pangunahan sa paglaya mula doon sa bayan ay sa bansang Ehipto ang kanyang bayan ang mga Hebreo. Ito ang nagbibigay sa marami na pagkakaintindi na ang bayan ng Israel ay yung bayan na pinili ng Diyos. Walang duda, pinili ng Diyos ang bayan ng Israel doon sa kanyang malawak na kasaysayan ng kanyang pagliligtas. Ang tanong ay, ang bayan ba ng Diyos ay limitado lamang sa isang bansa o sa isang etniko? Sa propesiya ni Prophet Hosea, ay binibigyan tayo ng lubusang pagkaunawa na ang bayan ng Diyos ay hindi lamang limitado sa iisang lahi. Dahil ang mga hindi dating kasama doon sa kanyang bayan na hinirang upang gamitin ng Panginoon sa pagliligtas sa mga makasalanang tao, sila ay magiging kabahagi nun. Sila ay magiging kabilang sa bayan ng Diyos. Dito sa bahagi ng propesiya na ito ni Propeta Hosea na kinuha ni Apostol Pablo at gayon naman ni Apostol Pedro upang ipaliwanag kung ano ba ang tunay na bayan ng Diyos sa mundong ito, kung sino ang bumubuo ng bayan na ito at kung paano ang bayan na ito ay nabuo. Sa ating mga puntos sa araw na ito ng ating sermon, ay nahahati tayo sa tatlo na ayon sa pag-pick up ni Apostol Paul, sa pag-pick up ni Apostol Peter, doon sa particular passage na ito ni Prophet Hosea. Una, ang bayan ng Diyos ay hindi ayon sa etniko o lahi. Pangalawa, ang bayan ng Diyos ay para sa mga hindi kahabag-habag. Pangatlo, ang bayan ng Diyos ay ang Iglesia. Ang bayan ng Diyos ay hindi nakaayon sa isang lahi o etniko. Isang maliwanag na sa pagkaunawa ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo doon sa propesiya ni Prophet Hosea. Kaya ano ang qualification ng pagiging kabilang sa bayan ng Diyos? Sa talatang ito na ating narinig sa Hosea chapter 2:23 ay sinasabi na kahabagan niya ang hindi kinahabagan. Kaya walang qualification o merit ang sino man upang maging kabilang sa bayan ng Diyos. Dahil ito ay nakasalalay sa kapasyahan na ayon sa kanyang kalooban. Sa Israel, upang sila ay palayain mula sa pang-aalipin ng mga taga-Ehipto. Sila ay pinili ng Diyos upang maging kanyang bayan sa kasaysayan
sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, ay wala silang pwedeng ipagmalaki na ganito kami kaya kami ang pinili ng Diyos. Sa katunayan, wala talaga silang katangian. Kaya nga sinabi sa mga Israelita, kayo ay bayan na pinakamaliit sa lahat. Hindi kayo pinakamalaki, hindi kayo pinakayaman, hindi kayo pinakamagarbo. Nandoon pa nga kayo, naninirahan pa nga kayo doon sa lupa ng mga Ehipsyo. At kayo'y alipin doon. Kaya wala kayong qualification according to the standard of this world para kayo ay hirangin, piliin para maging bayan ng Diyos. Ngunit, kahit kukumpara doon sa mga nations sa ancient Near East, ay sila pa rin ang pinili ng Panginoon kahit sila ay walang malaki, magandang katangian. Ngunit sa unti-unting paghahayag ng hiwaga ng pagliligtas ng Panginoon, ay lalagpas sa hangganan ng pagiging Hebreo ito dahil ito ay magiging bukas sa lahat. Sa sinasabi na sa prophecy na ito, doon bago tayo dumating sa verse 23 ng Hosea, verse 22, na sinasabi pagdating ng kaligtasan dito sa siyudad ng Jezreel, na anak ni Hosea. At ang lupa ay sasagot sa trigo, sa bagong anak at sa langis, at sila'y sasagot sa Jezreel. At doon sa dalawang anak, naging anak ni Prophet Hosea, na magiging malaking paliwanag, ito ay symbolic. Itong mga anak rito ni Hosea, bagamat sila ay lumabas sa history, ngunit ang pagpapakita ng prophecy dito sa mga anak ni Hosea, ay ito yung bumubuo doon sa salitang hindi kinahabagan at hindi bayan. Itong mga hindi nakatikim ng kahabagan, sila'y kakahabagan. Itong mga hindi dating bayan ng Diyos, sila ay magiging bayan. Sino yung dalawang anak na ito? Si Lo-Ruhama at si Lo-Ami. Doon sa chapter 1, verse 6 ng Hosea, ito sinasabi dito sa anak ni Hosea na si Lo-Ruhama. At sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-Ruhama, sapagkat hindi na ako maabag sa sambayanan ni Israel, ni patatawarin pa sila. Kaya makikita natin dito yung salitang dalawang lo, kasi sa Hebrew, pag yung salitang lo is ibig sabihin no or not. Kaya yung pangalan na Lo-Ruhama, literally na ibig sabihin niya ay hindi kinahabagan. Lo-Ruhama. At doon naman sa verse 9, si Lo-Ami naman. At sinabi ng Panginoon kay Hosea, tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-Ami, sapagkat kayo hindi ko bayan at ako hindi ninyo Diyos. So Lo-Ami, hindi bayan ng Diyos. Hindi bayan. Kaya yung kakahabagan ko, ang di ko kakahabagan, magiging bayan ko hindi ko dating bayan. Ito ay may malaking kinalaman doon sa pagsisimbolo doon sa mga anak ni Hosea. Kaya sa discussion pagpapaanak doon sa paglabas ng mga anak ni Hosea, ay doon ipapaliwanag sa prophecy ni Hosea kung ano ang nais niyang iparating sa Israel na mga adulterous na Israel. Dito sila hindi kasama, pinakikita rito sila na mga hindi kasama sa bayan ng Israel. Sila ay tatawag sa Diyos at tatawagin siya na aming Diyos. Kaya unti-unting nabibigyan ng linaw ang pagliligtas ng Diyos sa atin sa kasaysayan na ang kanyang plano ay mananatili, na ang kanyang pangalan ay magpapala sa lahat ng pamilya sa daigdig. Kaya kung titingnan natin yung pagkatawag kay Abraham, doon sa tipan ng Diyos kay Abraham, sisimulan natin sa Genesis chapter 12, verse 15, verse 17, ay chapter 15, chapter 17, chapter 22, makita natin dito yung ipagtipan ng Diyos kay Abraham, and then kung paano ito isasagawa ng ating Diyos. Kaya naman sa propesiya na ito ni Hosea, ay pagpapakita ng katapatan ng Panginoon na siya ang tumutupad sa kanyang mga pangako. Ang mga simboliko dito na dating hindi kabilang sa bayan ng Diyos ay kanyang tatawagin na bayan. Sila ay magiging bahagi ng bayan na hinirang ng Diyos na maging kanya.
Muli, ang tanong sa atin dito ay, ano ang merito? Wala! Kundi sa kanyang kahabagan kung bakit sila ay nakabilang sa bayan ng Diyos. Dito pa lang ay mauunawaan na natin. Mauunawaan ng lahat ng bumabasa ng Biblia na hindi ang mga buong lahi ng Hebreo ang may karapatan na tawagin sila na bayan ng Diyos. Ito ang nauunawaan ni Apostle Paul na kanyang sinasabi sa mga taga-Roma dito sa ikalawa nating teksto na binasa kanina, na kung bakit sila ang lahat ng mananampalataya, sila ang kabilang sa bayan ng ating Diyos. Basahin muli natin 24 to 26. Maging sa atin na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hentil. Gaya naman sinasabi niyan sa Hoseas, tatawagin kong aking bayan ang hindi ko dating bayan, at minamahal ang hindi dating minamahal. At mangyayari na lugar na kung saan ay sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, doon sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Kinino niya ginamit ang propesiya ni Hosea? Dito palang ipinaliwanag na ni Paul. Nag-exegete na si Paul dito. In-exegete niya na itong Hosea chapter 2:23. Ipinaliwanag niya na kung ano ito. Something na hindi matatanggap ito ng mga Jews. Sasabihin ng mga Jewish community, yung kanyang lahi by birth, by flesh, hindi siya nag-exegesis, nag-eisegesis siya. Pero nag-exegete dito si Apostle Paul. Dahil ang sinasabi rito ni Apostle Paul, ang propesiya na ito ay ginamit niya both doon sa mga Jews at gayon din naman doon sa mga Gentiles. Kasama doon sa tinatawag nating Gentiles ay yung mga maigpit na kaaway ng mga Jewish people. At sino ba to? Yung mga Samaritans. Yung mga half Hebrew, half Gentile, na hindi nila tinatanggap nila na ito ay kanilang mga kapatid. It refers to the Jewish and to the Gentiles. Pero titingnan pa rin natin doon. Qualification, tama ba na buong Jewish people, mga Israelites ba ay kabilang sa bayan ng Diyos? Pero mamaya makikita natin kung talaga ba lahat sila ay kasama. Dito ay nauunawaan ni Pablo na hindi mga tinuturing na Hebreo ay yung binasa natin kanina sa Hosea chapter 1 na Lo Ruhama at Lo Ami. Sila ang mga dating kinamumuhian ng Diyos, ngunit kanyang binigyan ng kapayapaan. Kapayapaan saan? Kapayapaan mula sa poot ng Diyos. Muli, ano daw meron ang mga hentil kung bakit sila na dating hindi kinahabagan ay kinahabagan at ang hindi bayan ng Diyos ay naging kanyang bayan? Babalik na naman tayo sa sagot na wala. Ang lahat ng iyon ay ayon sa karunungan ng Diyos na kailanman ay hindi natin maarok. Sinabi muli ni Apostol Pablo sa Romans chapter 9, 18a. Kaya nga siya ay may awa sa kanyang maibigan. Kaya yung salitang mercy and love, ito yung bagay na katangian ng Diyos na hindi natin sila pwedeng paghiwalayin. Ang kinahabagan ng Diyos ay kanyang inibig. Ang kinahabagan ng Diyos na inibig, sila ay yung mga hindi kahabag-habag, hindi rin naman sila kaibig-ibig. Pangalawa, ang bayan ng Diyos ay para sa mga hindi kahabag-habag. Ang bayan ng Diyos ay para sa mga hindi kahabag-habag, sa mga kumikilala sa kanilang sarili na wala silang merito para maging kabilang sa bayan ng Diyos. Nasa ibang kahulugan ay yung salitang makabilang sa bayan ng Diyos ay makalasap ng kaligtasan ng Diyos. Kaya naman sa argumento pa rin ni Apostol Pablo sa Romans chapter 9, ito ay nangyari dahil sa tinawag ng Diyos na kanyang bayan, sa kasaysayan, ang Israel,
ay hindi tumugon sa pagkatawag sa kanila ng Diyos. Sila ay nagmataas, nagtiwala sa kanilang mga sarili na akala nila ay kaya nilang mapanatili ang kanilang pagiging kabilang sa bayan ng Diyos o iligtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ganito muli ang sinabi ni Apostol Pablo. Ano nga ang sa Romans chapter 9:30-32? Ano nga ang ating sasabihin? Ang mga hentil na hindi nagsumikap sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran. Sa makatuwid ay katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel na nagsumikap sa katuwiran sa pamamagitan ng kautusan ay hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusan iyon. Bakit? Sapagkat hindi nila pinagsikapan iyang batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa sila'y natisod sa batong katitisuran. Ang bayan ng Diyos, pinakikita na rito ni Apostol Pablo sa kanyang pare-argumento in Romans chapter 9. Ang bayan ng Diyos ay bayan ng mga kanyang mananampalataya. So the argument of Paul sa Romans 9 ay papasok pa rin doon yung salita na faith. Hindi ayon sa lahi o ethnic ng isang tao, kundi sa kanyang pananampalataya. Iyon ang mga tunay na kinahabagan. Ang mayroong mga pananampalataya, dahil ang ating pananampalataya ay hindi rin sa atin nagmula, kundi ito sa mahabaging Diyos na nagkakalob nito. Papunta naman tayo sa isa pang sulat ni Apostle Paul in Ephesians chapter 2:8-9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sinabi ni Pablo ay, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ang pananampalataya ay hindi ito nagdudulot sa atin ng pagmamalaki, kundi pagpapakababa sa harapan ng Panginoon, dahil ito ay nagpapaunawa sa isang tao na siya ay totally dependent sa Panginoon, na wala siyang kayang gawin maliban siya ay nakakabit sa ating Panginoon. Ang mga taong may pananampalataya sa Diyos, sa object of our faith, our Lord Jesus Christ, ay sila yung mga nandidiri sa kasalanan, at ang kasalanan ay kinamumuhian. Iyan ang dahilan kung bakit sa propesiya ni Prophet Hosea na ang bayan, dahil sa pagtalikod ng etnikong Israel sa Diyos at sa pakikipagkaibigan nila sa sanlibutan, ang kanilang pakikipagrelasyon sa kasalanan, sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, sa kanilang makasalanang pamumuhay. Ang tanong ay, paano nila magagampanan ang kanilang tungkulin na maging pagpapala sa buong daigdig? By flesh and by blood, they were children of Abraham. So, ang calling kay Abraham ay to carry out kung ano yung tipan ng Diyos kay Abraham. Sila na maging pagpapala sa lahat ng pamilya sa daigdig, ang Israel. Kaya ang tanong pa rin ay, paano sila magiging lingkod ng banal na Diyos? Sila ay expected na sila ay maging the servant of the Lord. Pero nag-fail pa rin sila sa pagiging lingkod ng banal na Diyos. Ang weaknesses ng Israel, ang kanilang failure, ang kanilang kanaan, bagamat sila ay tinawag ng Diyos mula sa Egypt, sa slavery in Egypt, tandaan natin, hindi iyon makakapigil sa Diyos sa kanyang paglikha ng kanyang bayan. Hindi ma-abolish ang plano ng Diyos na lumikha ng isang bayan para sa kanya. Isang banal na bayan sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao. Walang sin, walang kasalanan ang kayang pumigil sa plano ng Diyos. Dahil ang bayan na ito, na kung saan ay hindi lamang nakakonfine sa ethnic Israel, kundi sa lahat ng lahi, ang bayan na ito ang siyang gagawa
ng hindi nagawa ng etnikong Israel. Hindi ba naging matapat ang Diyos ng kanyang talikuran ng Israel at tawagin ang mga hentil na maging kanyang bayan? Siya ba ay nakakalimot sa kanyang tipan kay Abraham na kanilang ama sa laman at dugo? Hindi. Ang tipan ng Diyos kay Abraham, tandaan natin, ay mapagpala ang lahat ng bansa o bayan sa daigdig. Hindi isang etniko lamang ang pagpapalang ito. Iyon ang nararapat nilang gawin. Iyon ang tungkulin kung bakit sila tinawag upang ang Israel, ang mga Hebreo, at gayon din naman ang hindi mga Hebreo, ay kanyang maging bayan. Kaya nga mismo doon sa pangalan ni Abraham, dapat maliwanag na sa kanila eh. Dapat nauunawaan na nila na ang pagpapala ng Diyos ay mararanasan ng lahat ng etniko o lahi. Dahil, ano ba yung ibig sabihin ng pangalan ni Abraham? Father of many nations. How come na itong mga children of Abraham by flesh and by blood, they claim na kami ang mga ama ni, kami ang mga anak ni Abraham. Kaya yung promise ng Diyos ay para sa amin. Ang tanong ngayon sa atin ay, sino ngayon ang mga anak ni Abraham? Sino ngayon ang bubuo ng bayan ng Diyos? Kundi ang mga taong katulad ni Abraham, ang mga may pananampalataya na gaya na sa kanya. Ganito sinabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 8:39. Dahil ang mga Hudyo, sinasabi nila na sila ay sumagot sila sa ating Panginoong Hesus, sinabi nila na si Abraham ang aming ama. Ngunit sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo yung mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Because the obedience of Abraham, hindi ito nagre-resulta ng, meron siyang pananampalataya. Because yung obedience of Abraham sa ating Diyos, ay resulta ng pananampalataya ni Abraham sa ating Diyos. Kaya sinasabi rito ng ating Panginoon sa Kristo, wala kayong ebidensya ng pananampalataya. Dahil kayo ay walang pananampalataya. At ganito rin ang argument ni Apostle Paul in Galatians chapter 3:6-8. Kung paano si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Kaya't inyong nakikita ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Ano ulit? Ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man sa aariing ganap o justified na ating Diyos, ang mga hentil sa pamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya kung ikaw ay may pananampalataya na gaya ng Abraham, yung pananampalataya na nagdeklara sa kanya na siya ay matuwid in Romans chapter 4, at pananampalataya na handang sumunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ikaw nga ay kabilang sa bayan ng Diyos na binubuo ng mga anak ni Abraham. Kaya naman nauunawaan din ni Apostol Pedro na ang pagkatawag ng Israel mula sa Egypt bilang maging bayan ng Diyos, ito ay anino lamang ng masigit na exodo or the better exodus na higit doon sa Israel na bayan ng Diyos. Kaya ginamit ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2, ang pagkatawag sa iglesia ay larawan ng pagkatawag ng Israel sa Egypt nung sila ay ilabas. Dahil ang mga tinawag mula sa kanilang dahil ang iglesia ay mga tinawag sa kanilang mga makasalanang kalalagayan. Muli, kinote ito ni Apostle Peter, itong Hosea chapter 2:23, na nagpapatungkol sa iglesia. Kaya yun, pag binasa natin yun, 1 Peter chapter 2, lahat na yun ay larawan ng pagkatawag sa Israel sa history na ginamit ni Apostle Peter sa church, sa iglesia, kasama ang mga Hebreong mananampalataya at hentil na mananampalataya.
Ganito ang pagkakot ni Apostol Peter. Noon ay hindi kayo bayan, ngunit kayo bayan. Bayan kayo ng Diyos. Noon hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Ang iglesia, ang bagong Israel, kung saan tayo ay kabilang. Tayo ngayon ay nasa bagong Exodo, the new Exodus, na naglalakbay sa ilang na ito tayo naglalakbay sa ilang na ito, kaya naman maingat tayo na lumalakad. Ano ba ilang na ito? Ito sa mundong ito. Maingat tayong lumalakad na may kabanalan hanggang sa tayo ay makarating sa tunay na lupang pangako. Lupang ipinangako sa lahat ng iniligtas ng Diyos mula sa kadiliman. Lupa na hindi gawa ng kamay, kundi ang Diyos ang nagdisenyo at ang nagtayo nito. Kaya naman sa pagpapatuloy ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, ay naging malinaw sa atin kung sino ang bumubuo ng bayan ng Diyos. Ito ay pinakita niya sa atin sa pagsugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, kung saan ang kanyang pagtutubos ay hindi lamang para sa isang etniko, kundi ito ay sa lahat. Pareho ang mga lahing Hudyo at Hentil na mayroong isang pananampalataya kay Kristo ay nasa iisa ng bayan ng ating Diyos, ang iglesia. Kaya nga sa awit ni sa propesya ni Prophet Isaiah na dapat ang Israel ang lingkod ng Diyos. Sa propesya ni Isaiah, kayo ay nagkaroon nito ng sermon series kay Pastor Noli, The Servant Song, na nagpapatungkol sa ating Panginoong Jesus. Ano yung failure ng Israel as a servant of the Lord? Ito ay pinulfill ni Jesus Christ, the servant of the Lord. Dahil ang ating pananampalataya ay nandito sa the servant of the Lord. Pag-impute sa atin ng righteousness of the servant of the Lord ay sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Dahil kay Kristo, na siya ang binhi na ipinangako kay Abraham na magpapala sa lahat ng tao sa buong daigdig, ito ay tinupad ni Kristo. Tayo ay ikinabit sa pagpapalang ito. Kaya sa loob ng iglesia, kung saan tayo ay kabilang dito na tinatawag din na katawan ni Kristo, dahil ito ay pinagsamang mananampalataya sa iba't ibang etniko, dito lamang natin makikita na mayroong pagmamahalan. Kaya pinakikita sa atin na wala nang dibisyon o anumang pagkawatak-watak, dahil ang lahat ay pare-pareho lamang na kinahabagan ng Diyos. Kaya naman ang pagpapakababa ay inaasahan sa ating lahat. Walang kondisyon na pag-ibig. Inuuna ang kapakanan kaysa sarili niyang hangarin at handa tayong maglingkod sa lahat. Tayo naka-attach sa servant of the Lord. Na tayo rin, na iglesia, tayo rin ay lingkod ng ating Panginoon. Kaya nga ang sinabi sa atin ng ating Panginoon, na una sinabi niya sa kanyang mga disipulo, in Matthew chapter 20, when the mother of Zebedee came to Jesus Christ, let John, her sons, John and James, na umupo doon sa kanyang tabi pag siya ay naghahari na. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanila, kung gusto niyo maging dakila, kayo ay dapat handang maging lingkod ng lahat. Dahil nandoon sa kababaan ang kadakilaan. Dahil nasa mababa ang mga kinahabagan ng ating Diyos. Kung ang bumubuo ng iglesia ay mula sa iba't ibang etniko o lahi, nagpapakita lamang na nasa loob ng iglesia ay wala ng dibisyon, wala ng tensyon ng pag-aaway dahil kay Kristo. Sa Galatians chapter 3, 27-28. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Eto, nasabi ni Paul, wala ng Hudyo o Griego, wala ng alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Kaya sa iglesia, sa katawan ng ating Panginoon,
Doon lamang natin makikita na walang dibisyon sa pagitan ng Kristiyanong South Korean at North Korean. Doon natin makikita na walang ng division, wala ng pag-aaway sa isang Kristiyanong Israeli at isang Kristiyanong Arab. Doon lamang natin makikita na wala ng division sa isang Kristiyanong Chinese at isang Kristiyanong Japanese. Lahat ng division ay winasak na ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus. Wala ng wall of hostilities sa bawat isa. Ang dating mga magkakaaway sa katawan ni Kristo, mga kinahabagan, sila na ngayon ay meron ng kapayapaan. Dahil una nating naranasan ang kapayapaan nito na tayo, na dating kaaway ng Diyos, tinawag ng Diyos sa kadiliman upang maging kanyang bayan, at ang kanyang kabilang sa kanyang bayan ay hindi lamang kanyang tinuturing na mga siya ay isang abusadong hari at tayo ay mga alipin, kundi ano sinasabi ni Paul sa Romas na ating chapter, mga kabilang sa Diyos, kabilang sa bayan ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos na buhay. Kaya anong kahabagan na meron tayo na tinanggap natin sa ating Panginoon? Kaya ano ang pipigil sa atin para hindi natin kahabagan ng bawat isa, hindi tayo magpahayag ng walang kondisyon na pag-iibigan sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Salamat amin dakilang Diyos sa inyong salita na aming narinig. Salamat sa pagpapakita sa amin na kung paan kami ay ibinilang nyo na maging inyong bayan. At sa bayan na ito, kami ay inyong tawagin ng mga anak sa pamagitan ng pagtutubos ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming nakatatandang kapatid. Salamat o aming dakilang Diyos sa hindi namin kabag-kabag na sitwasyon ay kinahabagan nyo kami. Kami na dati na Loruhama, kami na dati na Loami ay ginawa ninyong natatanging yung treasured possession upang ipalagana po namin ang inyong karunungan sa buong daigdig. Kaya sa aming paglakad sa mundong ito, bilang kami mga manlalakbay, kami mga bagong Israel, because of the faithfulness of one true Israel, the servant of the Lord, our Lord Jesus Christ, tulungan nyo kami na hindi rin kami mahulog sa kataasan ng etnikong Israel kung paano hindi nila natugunan ang pagkatawag sila sa kanila na maging pagpapala sa buong daigdig at hindi maging lingkod ninyo. Lagi niya paalas sa amin ang kababaan na ito. Sa maiksing paglakad namin sa mundong ito, mapaglingkuran po namin kayo na may katapatan at gayon din naman ay maging instrumento pa rin kami ng pagpapala sa mga taong nakapaligid sa amin, sa mga hindi mananampalataya, hindi sa physical na pananampalataya, kundi sa spiritual na pananampalataya. Sa pamagitan namin, makilala nila kung sino ang tunay na Diyos na buhay at kung paano rin makabilang sa nag-iisang bayan ng Diyos, the treasured possession ninyo, Panginoon, sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa ibinigay ninyo sa amin na object of faith, our Lord Jesus Christ. Ito pong aming dalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. At ngayon, manda tayo po ating mga sarili sa ating pakikibahagi ho, pagsa-celebrate po natin ng Lord's Supper. Sa lahat sa inyo na nagpapahayag ng inyong mga kasalanan at pinatototohanan ang inyong pananampalataya kay Kristo, ang pangako ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nakakasigurado. Kung sino man ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi nahahantong sa kahatulan. Dahil ang ating Panginoon nang siya ay ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay, pinagpira-pira ito, pinagpasalamat at sinabi, kunin ninyo,
Kainin, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At sa gayon din naman pamamaraan, kinuha niya ang kopa at sinabi, ito ang kopa ng bagong tipan ng aking dugo. Gawin nyo rin kung paano ko rin nyo pinakita sa inyo ang pagkaisang katawan, at inumin nyo ito at alalahanin bilang pag-alaala sa akin. Habang nananatiling itom na mga tinapay at saro, itong mga banal na elemento na ito ay pinag-iisa sa atin sa katotohanan na kanilang isinisignify na walang pag-aalinlangan, ngunit mayroong kagalakan na pananalig na tinatanggap natin ang mga pagkain ito, na ito nga ay tunay na katawan ni Kristo na nabayubay sa krus at dugo na nabubo ng dugo ng ating Panginoon. Kaya kung kayo ay patuloy pa rin na nabubuhay sa rebelyon laban sa Diyos at nandoon pa rin ang inyong kawalan ng pananalig, itong banal na salo-salog ito ay maghatid lamang sa iyo ng mas higit na kahatulan. Kaya kung hindi mo pa ipinapahayag na si Jesucristo at hindi mo pa ninanais na mumuhay sa ilalim na kanyang mabiyayang paghahari, pinapaalalanan ho namin kayo at amin hong sinasabi sa inyo na wag muna ho kayo makiisa sa salo-salong ito. Ngunit sa inyong lahat na kayo ay kayo humingi ng kapatawaran at nananalig, ay inaanyayahan na makiisa sa banal na salo-salong ito, hindi dahil kayo ay karapat-dapat sa inyong mga sarili, dahil kayo ay binihisan ng perpektong katuwiran ni Kristo. Kaya huwag niyong hayaan na inyong mga kahinaan o kahinaan ng inyong pananampalataya o kabiguan ninyo bilang mga Kristiyano para hindi kayo makibahagi sa salo-salong ito. Ito ay ibinigay sa atin dahil nga tayo ay mga mahina, dahil nga sa ating mga kabiguan, na sa gayon upang palakasin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagkain natin ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. At ipinapangako sa atin ng salita ng Panginoon ang kanyang biyaya. At gayon din ang ating Amang nasa langit na nagdadagdag ng panigurado na kanyang pangako ay kailanman ay hindi nagbabago. Kaya mga minamahal, halika, mga makasalanang mananampalataya, ang hapag ay handa na. Tikman at tingnan natin, ang Panginoon ay mabuti. Tayo ay manalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, sa pamagitan ng inyong dugo, ng inyong bugtong na anak na si Jesus, ay sinelyohan nito na meron kaming bago at buhay na daan tungo sa dakong kabanal-banalan. Linisin ninyo ang aming mga isipan at aming puso sa pamagitan ng inyong salita at ng Espiritu. Kami na iyong mga tinubos na bayan ay lumalapit sa inyo sa pamagitan ng mga banal na sakramentong ito, na sa gayon magkaroon kami ng kagalakan sa pakikiisa sa banal na Trinidad sa pamagitan ng katawan at dugo ni Kristo na aming Panginoon. Alam namin ng aming Panginoon ng tagapagligtas ay umakyat sa langit, ay hindi nananahan sa mga templo na gawa ng kamay. Siya ay nasa langit kung saan patuloy pa rin siyang namamagitan para sa amin. Kaya sa pamagitan ng sakramentong ito, ng iyong salita at ng Espiritu, nawa ang mga pangkaraniwang elemento na ito ay maibukod mula sa kanilang ordinaryong paggagamit na itinatalaga ninyo. At kami na kumakain at umiinom ng mga elementong ito, kung saan ito ay binibigyan sustena ang aming mga buhay, tunay nga natanggap ito ng aming mga kaluluwa para sa aming espiritual na buhay, ang tunay na katawan at dugo ni Kristo.
Tinatanggap namin ito sa pamagitan ng aming pananampalataya na siyang nagsisilbi na kamay at bibig ng aming mga kaluluwa. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay ho natin banggitin ang Apostles' Creed o Credo Apostol. Makikita ho natin yan sa pinakahuli ho nating electronic bulletin ho natin. Credong Apostol, pagpapahayag ng ating pinananampalatayaan. Sumasampalataya ako sa Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, ng langit at ng lupa, at kay Kristo na buktong na anak niya at ating Panginoon. Siyang ipinaglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ng pagtitiis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Siya ay bumaba sa impyerno, sa ikatlong araw siya ay nabuhay muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon siya ay paririto upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa banal na iglesyang pangkalahatan, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sumuling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Itaas ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon. Tinataas namin ito sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Nararapat sa salamat sa lahat ng pagkakulit. Halika, tayo nga'y tumungo sa makalangit na hapag na ito. Tanggapin natin ang kaloob ng Diyos para sa ating mga kaluluwa. Sa pamagitan ng pangako ng Diyos, ang tinapay at saro na ito ay para sa atin, ang katawan at dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagputol-putol ay pakikibahagi natin sa katawan ni Kristo. Kunin ninyo, kainin at alalahanin at panaligan na ang katawan ng ating Panginoon Kristo ay pinagputol-putol para sa ganap na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kopa ng pagpapala na pinagpala natin ay pakikibahagi natin sa dugo ni Kristo. Kunin ninyo, inumin lahat iyan, alalahanin at panaligan na ang mahalagang dugo ng ating Panginoon Kristo ay nabubo para sa ganap na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo po ay manalangin na mayroong pasasalamat sa Panginoon. Aming mabiyayang Amang nasa langit, kami nagpapasalamat sa pagpapalang meron sa banal na salo-salong ito. Bagamat kami ay hindi nararapat na makibahagi sa inyo sa salo-salong ito, ngunit sa pamamagitan ng inyong paanyaya at sa pagbihis nyo sa amin ng katuwiran ni Kristo, na kami ay malayang makakapasok sa dakong kabanal-banalan. Dapat ay puot, tinanggap namin ang inyong pagpapatawad. Sa lugar ng pagkatakot, binigyan nyo kami ng pag-asa. Kayo ang aming dakilang saserdote, ang aming tagapamagitan sa bagong tipan. Kami ay pinagkasundo sa inyo at ngayon ay kayo ay namamagitan para sa amin diyan sa kanang kamay ng inyong Ama.
ng ating Diyos. Patuloy niyo kaming palakasin sa pamagitan ng mga kaloob na ito na kami ay magtiwala lamang sa inyong pangako sa amin, kami mga iniligtas na makasalanan na tumatawag sa pangalan ni Jesus. At sa pamagitan rin ng banal na Espiritu, maparangalan namin kayo ng aming mga kaluluwa at ng aming mga katawan sa pamagitan lamang ng pagbibigay namin ng karangalan at kalwalhatian sa inyong banal na pangalan. Amen. Tayo po ay tumayo. Awitin ho natin ang awit ng pagtatalaga mula sa number 386, How Vast the Benefits Divine. Awitin ho natin ang lahat ng stanza, 3 stanzas na How Vast the Benefits Divine. Atin na kabilang sa bayan ng Diyos na tayo nakikibaka dito sa ilang sa mundong ito, tayo ay mayroong pag-asa na hinihintay sa hinaharap na makarating sa ating tunay na lupang pangako. Mga minamahal, tanggapin natin ang basbas ng ating Panginoon. Pala na ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan sa inyong paglalakbay sa mundong ito at mapanatili natin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon ang pagkatawag na sa atin na tayo ay kanyang maging lingkod. Magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sandali muna po tayo maupo at iba pa pong mga announcement na ating Elder Albert.
Ilang paalala po sa atin, muli isang mapagpalang araw ng Panginoon sa atin, mga mananampalataya ang bagong Israel na naglalakbay patungo sa bagong Sion, sa bagong Jerusalem. Ito pong ating physical assembly ay magpapatuloy, Lord willing. Natigil lang noong nakaraang linggo dahil sa bagyong Rolly at dahil limited capacity tayo, ang ating gagawin po ay sa isang buwan, 2 beses tayo mag-Lord's Supper. Ito po ay para magkaroon yung iba nating mga miyembro ng pagkakataon na makapagbanal na hapunan din sa susunod na linggo. So, next week, meron po ulit tayong Lord's Supper. At sana makadalo naman yung iba nating mga miyembro. And the rest po will join us via live stream. At iba nating gawain, no? Originally, tayo may prayer meeting ng 2 p.m. Obviously, hindi natin siya magagawa ngayon. So, babalikan na lang natin yung schedule. Meron kaming ongoing choirs class sa inyong kaalaman, 10 o'clock a.m. every Sunday. Meron po kaming kasamang, mga 5 po kami doon, 6. Nagkakasama kami. Yung Psalms of Lament reading tuwing Webes, 7:30 p.m. via Facebook Messenger. And then yung Heidelberg Catechism class sa book study din natin. Natabayanan din natin yung anunsyo patungkol sa na-postpone yung ating Reformation Conference. Magpapatuloy pa rin po yun. At abangan na lang natin yung ilang paalala patungkol doon. May lamang po at maligayang araw po muli ng Panginoon.